Lord, thank you for this day, Lord. Thank you that we are already blessed coming here in church. Salamat po sa, sa word na matututunan po namin ngayon. Holy Spirit, guide us po ni Teacher Jamie. Let us speak your words and only your words, Lord. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. So, nung nabasa ko po yung topic na binigay po sa amin, na what is love, ang pumasok po kagad sa isip ko is to define love. So, I want to give yung definition of love according to the dictionary po muna. Ayan, love according to the dictionary. So first po, a strong feeling of warm, personal attachment or deep affection. So malalim na pagtingin po sa isang tao o isang bagay. Kasi pwede rin naman po tayong, halimbawa po yung ating mga singers kanina, love po nilang kumanta, tumugtog. Meron din po silang personal attachment sa music. Another meaning po is a great interest and pleasure in something. Siyempre po, di ba, pag lalo yung may mga girlfriend and boyfriend, pag meron silang minamahal, yung interest nila nandun lang sa kanilang minamahal. Tama po ba ako? Yes, okay po. At saka may pleasure sila na iparamdam yung kanilang pagmamahal doon sa kanilang nililigawan o sa kanilang asawa or sa kanilang mga anak. Ibig sabihin po, masaya sila na ipakiramdam yung pagmamahal na yon. Then another meaning po sa dictionary is a powerful force. Nung nabasa ko po to, ang pumasok po sa isip ko is eto po. Yung atom. Alam niyo po ba alam niyo naman po siguro yung atom, no? Explain ko lang po ng konti. Yung atom po kasi meron siyang proton, yung may positive po, and then yung positive na yung red, yung yellow naman po is yung neutron. Kung mapapansin po, nasa loob po sila nung green. Yung green po is yung nucleus. And then, around them po is may negative, yung electron naman po yun. Nakita ko po to kasi, yung proton po, pwedeng sila yung papa. Yung neutron naman po, sila naman yung nanay. And then yung nucleus po yung love. Okay? Powerful force po kasi, hinohold yung papa and nanay or yung parents, saka yung mga anak nila. At saka, yun po, hinohold sila nung nucleus together. Yung love po ang nag-hold sa kanila. So kahit anong gawin po nung electron, kahit anong gawing ikot ng electron dun sa paligid nila, hindi po naapektuhan yung proton. Kahit anong negative things po na nangyayari sa buhay ng papa and nanay or ng parents at ng mga anak nila, or pwede rin pong employer or employee, pwede pong estudyante sa teacher, pwede pong yung love between friends, hindi po yun maapektuhan dahil po may love. Pero, may stronger, powerful force pa doon aside from love. Mas powerful pa sa love. Diyan po within the nucleus na yan, may unseen stronger force po dyan. Sa chemistry po, meron po kasi tayong, sorry po teacher, meron po tayong 4 forces. May weak force, electromagnetic force, gravitational force, and strong force. Yung force po within those nucleus, strong force po ang tawag doon. Yun po, binabind po ng strong force, yung proton at saka yung neutron. Sa relationship po, si God po yung strong force na yon. Pag si God, nandyan po, tapos may love pa, kahit sandamakmak na negative things or negative electrons ang umaligid-aligid dyan sa nucleus na yan, wala pong mangyayari dyan. Amen po ba? Amen. Okay. Speaking po ni God, yung sunod naman po natin is yung definition of love according po sa word ni God sa Bible. Ayan. Siguro po itong verse na ipapakita ko, marami pong gumamit nito
sa mga love letter nila, sa mga nililigawan nila. Pero ako po kasi hindi ko nagamit ito. Kasi po nung ako po yung nangliligaw pa, hindi pa po ako nagbabasa ng Bible, hindi pa po ako Christian. Kaya sana nga po nalaman ko to para nagamit ko man lang. Ito po, 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. So love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud. It does not honor others. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. All right. Kamustahin ko lang po yung mga may husband and wife. Kamusta po ang patience ninyo? Mahaba po ba? Ako po, nung bago po ako ikasal, mahaba na po yung pasensya ko. Pero nung kinasal po ako, mas humaba pa. Dati po kasing haba lang ng EDSA, ngayon po sama nyo na SLEX, NLEX, pati Skyway. Kasi po, love is patient, di ba? Ayan. Tapos, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, and it's not self-seeking. Pag sinabi pong not self-seeking, hindi po makasarili, di po ba? Yung mga husband po ba, napasalubungan nyo na po ba ng sopas yung mga misis ninyo? Ayan. Natutunan ko po din sa love and marriage kasi na kahit may mga mag-asawa na po tayo, tapos may mga anak na, huwag nyo lang po isipin yung mga anak nyo, isipin nyo rin po yung mga wife nyo. Hindi po sila nagsasabi, gusto rin po nila yon. Tsaka baka tsaka dun sa mga manliligaw, baka matulad kayo kay pastor. Napasagot niya si pastora sa sopas. Ako po, napasagot po ako sa Pansit Canton. Hindi, joke lang. Pero Pansit Canton nga po. Ayan. Tapos, it is not easily angered. Nung binasa ko po to, naalala ko po yung paboritong verse ni Pastor na binanggit niya rin po sa love and marriage po namin. Yung Ephesians 6, verse 12. Sabi po doon, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So, kapag po nag-aaway po tayo nagkakaroon po tayo ng tampuhan sa mga mahal natin sa buhay, hindi lang po sa mag-asawa, kasama na rin po dito sa mga magulang at anak, sa magkaibigan. Isipin po natin palagi na hindi yung tao yung kalaban natin, kung hindi yung kaaway. Ginagamit lang siya ng kaaway para magalit tayo, manginis tayo. So always remember that po. Yung malaki po yung talaga yung nagrema po talaga sa akin yung po yun nung Ephesians 6 verse 12. And then, it keeps no records of wrong. Sabihin po, hindi na po inaalala yung mga maling ginawa noon. Yung tipong 10 years ago na nauulit pa, nababanggit pa dahil nag-aaway. So, hindi po ganun ang love. And then sa verse 6 naman po, love does not delight in evil but rejoice with the truth. So, ayaw po ng love ang bad things. Okay? Laging truth lang po ang gusto niyan. And it always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Tsaka po, syempre, pag Christian na po tayo, di ba, we are a new creation na. Sabi po dun sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. So, ibig sabihin po, yung mga bad habits po natin, pagka naging Christian na tayo, nawawala na po yun, nagiging bagong nilalang na po tayo. Konting sharing lang po about this verse. Naging po sa amin ng wife ko tong verse na to. Dalawa po yan, pati yung Romans 12:2 po. Yung, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is
that good and acceptable and perfect will of God. Kami po ng wife ko, sabay po kaming na-save. Sabay po namin in-accept si Christ. Sabay din po kaming binaptize. Lahat po sa pagiging Kristiyano namin, sabay po kami ng wife ko. Pero gayon pa man po, nung nag-decide po kaming magpakasal, yung plano po namin is magpakasal doon sa church noong dati po naming religion. Nakapag-down na po kami sa simbahan. Tas syempre po, medyo while waiting for the date, may preparation. Tapos nag-a-attend po rin po kami sa New Life Alabang po, tapos mga Bible studies. Every time po na pupunta kami, attend kami ng church sa New Life, or mag-Bible study po kami, lagi pong nababanggit yung 2 Corinthians 5:17. Tsaka po, kung hindi man po yun, yung Romans 12:12. Tapos na kinakausap ako ni Lord. Sabi niya po sa amin na, sorry po, love month naman ngayon, kaya share ko na po yung love story namin ng misis ko. Ayun po, kinakausap na po, alam kong kinakausap ako ni Lord na, ba't hindi na lang kayo sa Christian church magpakasal? Yun na po yung naisip ko. Kaya lang naisip ko po yung wife ko, syempre, dalawa po kami kakasal, dapat dalawa po ganun po yung decision niya. Then one day po, nag-uusap po kami, nabanggit niya po yung verse na yan, yung dalawang verse. Tapos, ang ano po pala, yun din po pala yung sinasabi ni Lord sa kanya, na sa Christian church na po kami magpakasal. So, ayun po, nag-decide po kami na palitan, hindi na namin po inintindi yung aming na-down dun sa church na sa New Life po kami nagpakasal. Amen, amen, hallelujah. Praise God. Okay, ayun po. And then, yung next ko naman po is yung aking definition of love. Nung nabasa ko po na what is love, ang pumasok po agad sa akin na definition is yung paboritong definition ng love na nilalagay sa slam book. Sino pa po ba nakakaalala ng slam book? Meron pa po ba ngayon yan? Wala na. So mga hindi po nakakaalam, para pong notebook to na may susulat niyo yung name nyo, address, telephone, tapos sa dulo may mga favorite color, yun. Tapos meron dyan, what is crush or what is love? Ayun. Sino po ba nakasagot ng slam book dyan? Baka, ayun, si Kuya Henry. Kuya Henry, ano bang nilagay mo sa definition ng what is love? Iyon, no? Ayan na tayo eh. Alright. Ayun po, ang definition ko po ng love is blind. Ayun. Pero, madalas po ang naiisip natin pag love is blind is ay yung foolish love po ba, na tipong binubugbog na, hindi, okay lang yan kasi mahal ko pa. Hindi po ito yun Hindi po ito yung love is blind. Una po ito. Kasi it is beyond physical attraction or status in life. Kesyo matangkad ka, pandak ka, tatuan ka, o may malaking butas sa tenga mo, mayaman ka, CEO ka, secretary ka, pwede ka pa ring mahalin or magmahal. Next po is, love, it is unable to see the flaws to the other. Hindi nakikita nung taong nagmamahal yung kakulangan ng taong minamahal niya. Makwento ko lang din po. Kasi po, nabanggit ko, di ba, na, ayun, thankful pala ako kay Lord kasi bless niya ako ng wife ko na hindi tumingin kahit kailan sa kakulangan ko, lagi lang po siyang nakatingin sa kagwapuan ko. Ayun po, never ko pong naramdaman sa kanya na disabled po ako. So I feel so special po talaga. Tapos nung nagkaroon nga po kami ng renewal of vow, ma-share ko lang po kasi sobrang happy po ako nung narinig ko yun. Doon sa vow niya, sabi niya, maraming taong nagsasabi na kapag nagkaroon ka ng asawa or partner na disabled, mahirap. It will be hard. Pero sabi niya, for me, it's not hard. Sabi niya, it is easy, it is light. And then, ang pinakamaganda doon, ang sabi niya, I am at peace. Wow, hallelujah. Di ba? I'm so blessed. Maraming. Ayun. So, yun. It never see the flaws of the other.
Next naman po, it doesn't see your loved one's fault. Hindi po nakikita ng taong nagmamahal yung mga kasalanan na taong minamahal natin. Lalo na po ito sa mga magulang. Di ba? Minsan pag mali ang nagkakasala yung anak natin, papagalitan natin, kasi ganyan, 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 ganyan. Kasi kung di ka ganyan, ganyan, ganyan. Tapos pag nakita nating umiyak, kasi naman, bakit mo naman kasi ginawa yun? O sige, natahan na. O sige, bibili na tayo ng di ba ganun? Sa mga magulang, sino pong ganon? Meron pong ganon? Okay. So ayan po, it doesn't see your loved one's fault. And then next naman po, it is a choice. Nabanggit na rin po ni Pastor dati na yung love is a choice and it's not a feeling. Di ba nga po, kung sa mga pelikula, pag sinasabi, ba't kasi siya ang pinili mo? Hindi po sinasabing, ba't kasi siya yung minahal mo? Palaging sinasabi, bakit siya yung pinili mo? Hindi po ba? Kasi it's a choice nga po, yung love. Okay? Ayan. Sino po ba yung na-love is blind na dito? Ay, wala. Ako po, na-love is blind ako. Wala po. Grabe naman sila. Meron po ako kilalang isang na-love is blind. Ayan po si God na love is blind din po. Okay, bakit po? Ganito, ito po yun. God's love is beyond physical attraction or status in life. Sabi po sa Proverbs 31:30, sa New Living Translation, charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Wala pong pakialam si God kung ano man yung itsura natin. Maganda, matangkad, lalaki, babae, matanda, bata, kahit LGBTQ, RST, UV, WXYZ. Wala po siyang pakialam. Mahal niya po tayo kahit sino pa tayo. Okay, ang mahalaga po is yung kung ano yung nasa puso natin. Meron pa po isa, 1 Peter 3:34 sa NLT din po. Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyle, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Sabi po doon, wag po tayong maging concerned sa mamahaling bagay, sa mga magagandang damit. Kahit simpleng damit lang po ang isuot natin, parehas pa rin po yung pagmamahal ni Lord sa ating lahat. Ayan po. Then next po is, God is unable to see our flaws. Kanina nabanggit ni Pastor sa service niya na si Jesus, hindi niya tinitingnan yung flaws ng mga iba. Ang dami niya nga pinagaling na bulag, na hindi makalakad, na may mga sakit. Pero ang napili ko po, i-share sa inyo is ito. Yung 2 Samuel 9:6-7. Actually, mahaba po yan. Yung istorya po ni Mephibosheth. Kung hindi niyo po kilala si Mephibosheth, anak po siya ni Jonathan, na best friend ni David. Backstory lang po, nung naging king na po si David ng Israel, tinanong niya po yung mga tao niya kung meron pa po bang kamag-anak si Jonathan doon sa kanila. And then may nagsabi mga po, nandun si Mephibosheth. Si Mephibosheth po, hindi rin po siya nakakalakad. Maano po ito pong verse kasi na to, may ano rin po sa puso ko. Kaya ito po yung shinare ko instead na yung sa New Testament. So yun nga po, when Mephibosheth son of, yun pala, pinatawag ni King David si Mephibosheth. And then, chapter 6 po, when Mephibosheth son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, and then Mephibosheth replied, at your service. And then sabi ni King David po, don't be afraid, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belong to your grateful soul. And ito po yung linya na umano po sa puso ko. And you will, hindi ko makita, and you will, wait lang po Ayun. And you will eat at my table.
and you will always eat at my table. Ano po sa puso ko to kasi nung nabasa ko po ito, medyo baguhan pa lang po ako dito sa church. Tapos meron po akong doubt sa sarili ko na ang dami na pong nagpe-pray sa akin, bakit hindi pa rin po ako nakakalakad, mahina po ba yung faith ko, ganyan. Parang yung kalaban po, madaming pinapasok na thoughts sa isip ko na nakakahiya. Baka isipin ng mga tao, wala akong faith kasi ba't hindi ako makalakad. Tapos nabasa ko nga po ito, nasabi doon, sabi ni King David, na you will always eat at my table. Naisip ko na si King David si God, tapos si Mephibosheth ako. Tapos na welcome ako pumasok sa bahay niya. Welcome ako na kahit ganito ako, doon ako sa table niya kakain. At kung ano yung kakainin niya, kakainin ko rin. Di ba po? Praise the Lord. Hallelujah po talaga. Sobrang nagano po sa puso ko yun. Pero gayon pa man po yung devil, hindi pa rin tumigil eh. May mga ano pa rin siya. Sabi niya po, ang sinasabi niya po sa akin, ano ngayon? Kung welcome ka dyan, di ka pa rin naman mananalo sa akin. Pero the same week po, Sunday naman po, church, na-appoint po ako, naturo po ako ni pastor, sabi niya po sa akin, na si Jing, nandito sa church, tama po, dapat nga may tissue ako dito. Hindi, na ano lang po ako kasi ang sobrang joyful ko po nung narinig ko 'yon. Sabi ni pastor kasi na si Jeng nandito sa church. Instead na nasa bahay na lang siya. Yung faith niya kay God, andoon malaki. Samantalang ako ang pakiramdam ko, yung faith ko is wala. Pero yung pag-attend ko pa lang pala sa church is faith na. So, na-answer yung question ko. So, natutunan ko doon is, na read the Bible and go to church. And all your questions will be answered po talaga. Amen po. Sorry po, ako po yung unang umiyak, kaya po nag-iyakan sila kahapon. Ako po kasi nauna dun sa vow. Anyway po, ayun po, God is unable to see our flaws. Next naman po is, God doesn't see our fault. Psalms 103, verse 12, NLT din po. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. Kapag pong itong building ng Southwoods, nilagay po natin sa Batangas, tapos nandito po tayo, makikita pa po ba natin? Hindi na po, di ba? Ganun ang ginawa ni God sa mga kasalanan natin. Inilayo niya po yung mga kasalanan natin sa atin para hindi niya na makita pa. Ganun din po sa Hebrews 8, verse 12. And I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Wow, hallelujah. Kinalimutan na po ni God yung ating mga kasalanan. So, He doesn't see our fault. Yung pong binanggit kanina, yung sa prodigal son, di po ba? Yung prodigal son, naging rude po siya dun sa father niya. Pero nung naisipan niya pong bumalik sa father niya, yung father niya tumatakbo pa po papunta sa kanya. Yun po yung sabi dun sa the prodigal son. Si God ganun din po. Kahit magkasala tayo, basta na-realize natin na mali yung ginawa natin at humingi tayo ng patawad at bumalik tayo sa Kanya, hindi na po natin kailangan maglakad. Siya po mismo ang tatakbo papunta sa atin. The next po, it is God's choice. Pinili po ni God na instead na parusahan tayo, is-save na lang tayo kasi ganun niya po tayo kamahal. Sa John 3:16 po NLT, sabi doon, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Isinakripisyo niya po yung sarili niyang anak. Pikit mata niya pong ibinigay sa atin yung buhay ni Jesus para po tayong lahat ay mailigtas. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. And for me,
ito pong verse na John 3:16 is the greatest definition of love. Maraming salamat po. Ito na po si Teacher Jamie para naman po sa continuation po ng aming... Ayan. Thank you, Teacher Jeng. O sige, so while we're waiting, no, gising pa naman lahat, kaya pa, right? Kaya pa. So can you look at the person beside you and say, God loves you. Wait lang ha, para namang labas sa ilong. Parang napilitan kayo, God loves you. Diba? Lagyan nyo naman ng ngiti. Nag-toothbrush naman tayo lahat, diba? Ngangatan nyo, lagyan nyo naman ng joy. At sabihin nyo naman, God loves you. Yan. God loves you. Mahal ka ng Diyos, kaya tinabi ka sa akin. Di ba? Ganon. Ganun lang yun. O, sige, pampatanggal lang po ng kaba. Ayan. So, earlier, kani-kanina lang, di ba? Teacher Jeng gave us a definition of what is love. So, balikan natin yung 1 Corinthians 13. Alam nyo ba, 1 Corinthians 13, balikan natin ha. Ano yung sabi doon? Love is patient. Ayan, di ba? Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always, sabi always naman, hindi never, hindi sometimes, hindi often, but it always protects, always trusts, always, di alam yung kasunod, always hopes, and always perseveres, meaning it doesn't give up, right? Love never fails. Pero alam nyo, if we look at it, para siyang listahan ng do's and don'ts. Sabi, to love, you have to be patient. You have to be kind. Don't be rude. Don't be selfish. Parang ang hirap, no, na kung magkaroon tayo ng exam today about love, marunong ka ba mag-love? Number 1, are you patient? Hala. Parang number 1 pa lang hindi ko na masagot at alam ko na kung anong kalalabasan ng exam ko. Diba? Tapos biglang mamaya, mababasa nyo, it is not easily angered. Ay, ay, ay. Wala na talaga. Bagsak na talaga ako. Diba? So, paano yun? How are we going to love if we don't know how to love? Diba? Pero you know, if we look at it, 1 Corinthians 13 is actually a picture, a blueprint of the totality of what God's perfect love is, of what real love is. Pero ang tanong natin, paano tayo magmamahal at paano natin ma-experience ang love if we don't know how to love? Bagsak nga tayo sa exam eh. Diba? So Romans chapter 5, verse 8. Ayan. But God shows His love for us that while we are yet sinners, Christ died for us. So when did God show His love? When we are yet sinners. Hindi pa tayo marunong magmahal. Kung nag-exam, 0 talaga tayo. Baka negative pa yung grade natin. But God still showed His love for us even when we do not know how to love. So ngayon, paano nga ba? 'Di ba? John 3:16, eto alam na alam natin yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Diba? Even when we are yet sinners, God chose to love us. Diba? Sabi ni Teacher Jen kanina, it's a choice. God chose to love us even when we don't know how to love yet. Binigay niya yung anak niya. Jesus chose to die and sacrifice His life. Para kanino? Hindi naman dahil may utang na loob sila sa atin. Diba? It's because they love us. Even when we were yet sinners, even when we do not know how to love yet. Pero, alam mo, alam nga natin ang John 3:16 eh. Yan nga yata yung pinaka-memorize natin eh. For God so loved the world. Pero kahit alam natin to, bakit ang reality that when we are struggling, it's easy to feel that we are unloved?
when things are not going our way, na parang kahit anong gawin natin, lahat na lang na ginagawa ko mali, hindi ako makaabante. When I am covered with fear and anxiety, or yung past natin, hinahabol tayo, now you are being eaten up by shame or guilt. It's very easy to feel that you are unloved. So paano na yon? If I feel worthless and if I feel useless, if I feel helpless in this situation, how will I feel loved? Paano ko mararanasan? Kasi when you are in the bubble of all these negative emotions and all these negative thoughts, kahit anong pagmamahalang subukang ipakita sa'yo ng taong nasa paligid, minsan hindi natin napapansin eh. Because we are inside that negative bubble. So paano yon if I feel worthless and I feel helpless because of my situation? Paano ako makaka-love at paano ko ma-experience ang love if I feel worthless? So Romans chapter 5 verse 6. Yan. So while we are utterly helpless, God came at just the right time and died for us. Now, alam natin ano ibig sabihin ng He died for us. That means He loves us. So, intindihin ulit natin yung verse. So, while I am utterly helpless, while I feel worthless, while I'm struggling and having a difficult time in life, habang umiiyak ako, I'm filled with fear and anxiety. I am being eaten up by my guilt and my shame. God loves me. Yun yung ibig sabihin nun eh. Pinapaalala sa atin ng Diyos na kahit anong pinagdadaanan mo, when you feel worthless, God loves you. Sabihin nyo nga, God loves me. Yan. One thing we have to understand kasi, that for us to experience real love that can only come from God, it's not by our own works, but it is through God. So Romans chapter 5 verse 5. Yan, papalabas pa yun. Romans chapter 5 verse 5. Tayo. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So alam natin yan, God loves us. That's why He gave His only Son who died on the cross and He risen, binigay sa atin ng Holy Spirit because of His love. And when we have the Holy Spirit in our hearts, ano ang sabi daw? God's love is poured into our hearts. So meaning, yung real love, God's perfect love, is already in our hearts kung meron tayong Holy Spirit sa puso natin. Sino ba dito ang may Holy Spirit na sa puso? At parang hindi lahat nagtaas. Ulitin natin ha. Sino dito ang may Holy Spirit na sa puso nila? Ayan. So when we have the Holy Spirit in our heart, that means, we have God's love in our hearts. So ngayon, ang tanong doon, alam ko na nandito na yung love sa heart ko. So, paano ko siya ma-experience? Alam nyo, para lang yung ilaw eh. Diba, alam natin na when it's dark, it needs to be turned on para ma-experience natin yung liwanag niya. Pero, pag pumasok ka sa bahay, alam mo na yun yung gagawin ng ilaw. Nandun na siya sa bahay, alam mo. Pero pag hindi mo naiintindihan kung paano siya gamitin, parang wala rin, pumasok ka, magbubukas yan, alas 6 na, alas 7 na, alas 8 na, wala kang ginawa, hindi mo ma-experience yung liwanag. Right? So, ang kailangan doon, maiintindihan mo, not just know, but you also have to understand for you to be able to experience it. So, paano yung understanding doon? So, maiintindihan mo, hindi man ako engineer, so medyo kindergarten explanation lang ako dito. Diba? Na kailangan para sumindi yung ilaw, mag-flow yung electricity. For it to flow, you have to switch on yung ilaw. Diba? So, unless you switched it on, hindi mo ma-experience yung ilaw. So, ngayon, ang tanong, paano ko siya ma-experience yung love na nandito na?
how will I switch it on? How will I understand what to do with it so I will experience God's love? Ba? Kagaya nung sabi kanina nila, Pastor James, run back to your first love. Run back to the source of love. Run back to love itself. God is love. Anong gagawin natin? Sinong nandito ng 10:30, 1:30, ano daw? Number 1, you talk to God. You hear and you walk with Him. And when we do that, you are switching it on. And when you switched it on, you will experience it. Sinong may gusto nun? Gusto natin yan, di ba? So I encourage everyone, pag uwi nyo, o kung medyo late na kayo nakauwi, kasi nag-date pa kayo, di ba? So, pwede tomorrow, or within the week, di ba? To watch or rewatch, di ba? Yung 10:30, 1:30, 3:30, kung gusto nyo, sama nyo na rin itong 5:30 service, para, you'd get to understand what God's love is deeper. And then when you understand it more, then you'll be able to experience it the way God wanted you to experience love. Diba? So kung gusto nyo within the week, para mas ma-experience nyo, meron po tayong midweek service, nag-promote no? 6:30, punta po kayo dito. Yan. So why is it important na hindi lang natin alam about God's love? Why is it important for us to understand it? And why is it important for us to experience God's love? So number 1, God's love, real love that comes from God, expels all fear. Alam niyo yung fear, anxiety, yung mga self-condemnation natin because of our past, yung guilt, yung shame, lahat ng mga takot natin and lahat ng mga I can't or lahat ng mga I don't deserve this natin, they do not coexist with love. 'Di ba? Hindi yan talaga pwedeng magsama. Pero ito yung reality dahil tao lang tayo, we are not immune to these emotions. Mararamdaman at mararamdaman pa rin natin yan. So paano yun? If I am wired to experience this, but it does not coexist with love, again, there's only one thing to do. You go to the source of love. You go to love itself. Madali lang yun. Lahat naman tayo, chikadora. You talk to God. Diba? Kung gusto mong makinig ka, mga eavesdropper tayo, you listen na lang to God. Diba? Talk to God, hear Him, and you walk with Him. And that is how we switched it on, so we get to experience the love that is already poured into your heart. Diba? So ano pa yung isa? Number 2, why is it important for us to understand and experience God's love? Alam mo, meron kasing story about an outreach program that my dad actually often shares. Sabi niya dito sa isang outreach program, parang sa, if I remember it clearly, sa may reclamation area siya, sa kung saan nakatayo yung Mall of Asia ngayon. So meron doon yung isang nanay, ang sabi niya, salamat na lang sa ginagawa nyo, pero alam naman natin ang katotohanan na walang magbabago sa buhay namin. Kasi pinanganak kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap. Parang ang sakit marinig nung gano'n. It's very heartbreaking to see that there are people who sees life that way. Na parang wala na silang motivation sa life nila kasi they already accepted the fact that nothing good will happen in their lives. But when we experience real love that comes from God, it will bring you hope. Ano yung hope natin? That even when things are rocky and you don't know what's happening, or kung ano man, or kailan man mangyayari, but at the end of it, alam mo, there's something good. And when you move forward, alam mo that at the end of your journey, something better than what you have now is waiting for you. Diba? Ang kailangan natin, ma-experience natin yung love na yon. Bakit? Because 2 Corinthians chapter 5, verse 14, for the love of Christ
puts us into action. It will motivate you to move forward. So pag nandyan yung hope mo, alam mo that at the end of it, lahat ng pangako ng Panginoon nandun, kahit ano ang dadaanan mo at kahit gaano kahaba yan, you're excited. It will motivate you to take every step, every day, kahit alam mong mahirap. It will motivate you, magiging excited ka. At pag excited ka, masaya ka. Di ba? Pag masaya ka, you are going to be filled with joy. And when you are filled with joy, lalo na if that joy comes from God, it becomes your strength. Alam mo, yun yung pakiramdam na parang ang lakas-lakas mo, na parang walang makakasangga sa'yo. Kayang-kaya ko to kahit anong mangyari. Why? Because alam mo that God's love, when you are in the center of God's loving arms, my hope is there. Kayang-kaya ko to at lahat ng pangako ng Diyos, nag-aantay lang sa akin. And when that hope is there, and when that love expels all your fear, imagine niyo kung dire-diretso kayo, wala kayong takot. Kasi tinanggal na ng Panginoon yung takot. And alam mo, nandoon nag-aantay, kahit may hurdles yan, tatalunan ko yan. Kaya kong talunan yan. Malakas ako eh. May joy ako eh. Motivated ako eh. Kasi mahal ako ng Panginoon eh. O pag may sinkhole dyan, iikutan ko yan. Kayang-kaya ko yan. Eh baka madapa ka. Okay lang madapa ako. Sugat lang yan. Itatayo ako ng Panginoon. Kasi wala ka nang kinakatakot eh. Because God's love expelled all your fear and God's love motivated you to move forward. And you know that your promised land is just there waiting for you to claim it. At excited kang kunin yun. Sinong may gusto nun? Ako gusto ko yun. Di ba? Lahat gusto natin yun eh. Pero alam mo, bubulungan kanya ng kaaway. Sabihin, wag mo munang pagsabi. Kasi mamaya mapahiya ka. Di ba? Madalas naririnig natin yung pag meron kang gusto, I'm excited kasi gusto ko magtayo ng ganitong business. Huwag mo munang pagsabi, baka mapahiya ka. Diba? Naririnig niyo yun, diba? So, alam mo yung minsan yun yung magpapatay ng excitement mo eh. Pero Romans chapter 5 verse 5, anong sabi doon? But hope does not put us to shame. Hindi ka mapapahiya. So no matter what you do, when you are in the center of God's love and experiencing real love that comes from God, and when you move forward, kahit gaano pa katagal yan, or kahit gaano kabilis, kahit gaano kahirap, or gaano kadali, hindi ka mapapahiya. Because at the end of it, all of God's promises sa buhay nyo will come into fruition. Mangyayari at mangyayari yan. Because He who promised is faithful. At ang sabi ng Panginoon, isa sa sinabi niya, lahat ng binless ko, wala nang makakabawi. Sino dito ang binless na ng Panginoon? Hindi na yan mababawi sa inyo. Gusto niyo ba yan? Kasi ako for sure, yan talaga yung gusto ko. Kaya lang, Teacher Jamie, parang too good to be true. Diba? Parang masyado namang maganda. Di ba sabi nila, pag too good to be true, parang scam. Huwag na yan, di ba? At saka, Teacher Jamie, wala namang forever eh. Ang forever lang dyan is bayarin, gastos, hugasin, labada. Yun lang yung forever. Di ba? Wala nang forever. Narinig nyo ba yun? Lamentations chapter 2. 3 pala. Tama ba 3? Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. The Lord's love never ends. His mercies never stop. They are new every morning. Lord, your loyalty is great. Great is God's faithfulness. Hindi daw mauubos yan. So may forever. Pag nandun tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapahiya. And there's forever. Hindi mauubos ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Hindi yan sasabihin ng Panginoon, ay, nadapa ka, tapos umiyak ka, tapos nagkulong ka sa kwarto mo. Ay, ayoko na sa'yo. Trade. Ite-trade na kita. Maghahanap na ako ng ibang ite-training. Walang ganun eh. It's forever. Even when we were sinners, even when we don't know how to love, minahal niya tayo. So even if we fall,
hindi ka iiwan ng Panginoon. And even if something bad happens, hindi mauubos ang pagmamahal niya sa'yo. Because that is His promise, and that will happen to you again and again and again, over and over and over. Every morning, may bagong punong-puno ng pagmamahal ang ibubuhos sa inyo ng Panginoon. Diba? Diba? So, bakit, again, important na maintindihan natin, hindi lang natin alam, maintindihan or ma-experience ang pagmamahal ng Panginoon. Diba? Yung una, because it expels all fear. Pangalawa, it brings us hope. Pangatlo, because when you are in the center of God's love and when you are experiencing it, you are secured in life. Meron kang security na kahit anong mangyari, even if you fall again and again, even if you make a mistake again and again, nakapadlock na yan, nakatapon na yung susi, walang duplicate, double lock, triple lock, or lahat ng lock na mabibili mo sa Ace Hardware, at lahat pa ng lock na pwede pang maisip na maimbento at maproduce. At ano na yan, sealed, wala nang makakapenetrate, wala nang makakasira. You are already secured doon sa gitna ng pagmamahal ng Panginoon. And nothing or no one will be able to take that away from you. So Romans chapter 8, verses 38 to 39. For I am convinced. Sabihin nyo nga, convinced. Convinced. So ibig sabihin, kumbinsido na tayo, 100%, wala nang makakabago ng isip nyo. 100% na to. Agree? Agree. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation. Nothing. Sabihin nyo, nothing. Ulit, nothing. Nothing or even no one will be able to separate you from the love of God. Secured na kayo, fully secured in life, na lagi kayong nandun sa gitna ng pagmamahal ng Panginoon. And nothing can take you away from God's love. Amen? So before I close, gusto ko lang i-request na pikit nyo yung mata nyo. You close your eyes. You know, when you are in the situation wherein parang feeling mo hirap ka na or you're worthless and feeling mo wala nang tamang nangyayari sa inyo or ang tagal-tagal mo nang nagpe-pray, sabi mo, Lord, parang nawawalan na ako ng hope kasi parang walang nangyayari. Tapos sabi ng mga tao sa paligid ko, tigil ko na kasi sinasayang ko lang yung buhay ko. Or parang feeling mo, binubulong na sa'yo na wala kang kwenta. Sabi ng Panginoon, cast all your burdens upon me. You just give it to Him. Bigayin nyo lang lahat sa Kanya. And allow yourself to soak, to be in the middle of God's loving arms. Allow yourself to be in the middle of God's loving arms. And He promises that whatever happens, I will never leave you nor forsake you because I love you. Because I love you. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your unfailing, undying, and unconditional love, Panginoon. Always remind us, Lord, to be in the center of your loving arms. That as we move forward to claim all our promised land, Panginoon, that we will always remain steadfast in loving you, in obeying you, and in sharing how good and faithful you are in our lives. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.